maybe hindi niya na-comply as a requirement po ng Korte Suprema. Pero sa last namin usapan, sabi naman niya, hindi naman niya kailangan maging abogado para maging secretary ng anti-poverty, Presidential Advisory on Poverty Alleviation, as long as may tiwala sa kanya ang presidente. Hindi lahat ng lawyer magagaling. May mga lawyer dyan na may problema sa pag-iisip. May mga lawyer dyan na criminal mind. May mga lawyer dyan na mabait. May same also sa magiging doktor. May doktor din na mabait. May doktor din na may topak sa utak. Ganun lang din yan. Wala ho bang psychological test yan sa pagiging abogado? Kasi parang iba ho kasi talaga ang pag-uugali nito ni Gadon eh. Parang, di ba, parang hindi ho siya umaastang abogado. Mas ano pa ho siya, mas bastos pa ho siya sa mga alam nating bastos sa kanto eh. Wala ho bang ibang ano dyan? Ano bang, bakit ganyan sa tingin nyo bilang kaibigan niya o kakilala niya? Bakit ganyan ugali ni Gadon? Stress ba sa buhay yan? Wala bang ano? Hindi ko pwede siyang husgahan bilang isang tao and bilang Pilipino. Maybe iba-iba yung views natin against sa kanya. Lalo sa akin, I personally talk to him, so nakilala ko siya bilang isang tao at bilang isang Pilipino. Maybe yung iba ayaw sa kanya, may iba naman na hindi ayaw sa kanya. But we say psychological test, hindi lahat ng tao or hindi naman same also to be a lawyer, to be a CPA, hindi naman required na mag-exam ka na may psychological exam bago ka maging abogado or bago ka maging doktor, bago ka maging CPA or engineer. May mga psychological exam maybe as a requirement, for example, to be empleyado ka ng gobyerno, pumasok ka sa government, required ang psychological exam, lalo na yung mga highly technical na mga posisyon or mga matataas na posisyon like justices ng Supreme Court. I believe sa GBC ni-require yung mga aplikante na maging justice na mag-exam ng psychological exam. Same also sa mga police, sa mga NBI, but hindi sa profession. Ang profession kasi, mga kaibigan po natin dyan, hindi yan siya matatawag na karapatan ng isang tao. Pribilehiyo yan. And may mga requirement, may mga conditions na dapat sundin para maging abogado, para maging doktor, para maging engineer. Same also kay Secretary Gadon, maybe hindi niya na-comply as a requirement po ng Korte Suprema. Pero sa last namin usapan, sabi naman niya, hindi naman niya kailangan maging abogado para maging secretary ng anti-poverty, Presidential Advisory on Poverty Alleviation, as long as may tiwala sa kanya ang presidente. Actually, kung yun nga magiging kanyang basihan, parang sabit din. Dahil bilang isang secretary ng poverty, tapos sasabihin niyang ang kahirapan medyo haka-haka lang. Haka-haka. Parang sandali, conflict naman ata. Ba't ka pa kinuha? Kung haka-haka lang pala yung problema. Sabi ko nga, tama po pala kayo na walang psychological test pagpasok ng lawyer, di ba? So, meron din pala mga sintu-sintu na lawyer. Parang ang dami ko nakikita sa social media eh. Hindi lahat ng lawyer magagaling. May mga lawyer dyan na may problema sa pag-iisip. May mga lawyer dyan na criminal mind. May mga lawyer dyan na mabait. May same also sa magiging doktor. May doktor din na mabait. May doktor din na may topak sa utak. Ganun lang din yan. Yung chick boy na lawyer. Meron. Mayroon din. Mayroon din chick boy na lawyer. May mga lawyer din na lapitin sa babae. May ganun din. Ano po kayong klaseng lawyer doon? Sa mga binanggit Saan po kayo doon, lawyer?